Okay? So, isang candlestick, one candlestick is equivalent to 1 day. So, if you're going to check for 5 consecutive days, 1, 2, 3, 4, 5, bullish, but notice the volume. Volume is not that great. There's little to none volume. Okay, so kung tumataas yan, if the intention ng market, if the real intention of the market is to push this, push the price higher, then makikita din natin yan sa volume. Magre-reflect dapat yan. Pero as you can see, the price is going up, but the volume is flat. The volume is going down. So there's a large or huge possibility that it is a market manipulation. And true enough, ayun nga, for 4 consecutive candle or for 4 consecutive days, the Bitcoin is down. 1, 2, 3, 4. So current price is at 62,389, approaching the recent support at 59,270. So if it doesn't hold, okay, then most probably in the coming days, we might see the price of Bitcoin at 54,000 going down to 48,000 to retest itong kanyang 2024 support. Then, who knows, pagdating ng 2028, come 2028, bullish na ulit ang crypto market because of halving. So, yan yung mga pwede nating abangan. But for now, still ano pa rin tayo dito? Bearish pa rin tayo dito sa Bitcoin. Next, XAUUSD, gold. Okay, sa gold muna. Meron dalawang mukha or meron dalawang two side, two reasons, two possible reasons why we are here at 4,158. Okay? The gold is down, the yellow metal is down for 3 consecutive days. 1, 2, 3. So, two possible reasons. Number one is because of the ongoing truce between Iran and US. So, we know that the precious metal, the gold, ay tumataas every time there is war or tension, geopolitical tension. Because gold is a I would say safe haven, diba? That we considered it as our safe haven asset. So diyan nagtatago yung mga investor to be safe. Okay? So kung wala nang war, so there's no risk. So lilipat na naman sila ng ibang asset. Okay? They're selling their gold, then transfer to different asset. Like dollar. Because dollar right now is very strong, very bullish. So they're selling their gold and buying the dollar. The question is, until when? So we can only speculate, but there's no guarantee. We can check this level. Okay? Level number 1, the recent low this year at March this year. So ang price is 4,100 or $4,099 per troy ounce. Third level is this one, the recent low last week at 4,022 level. So as you can see, retest, I would say itong ginagawa ngayon ay target is ito. Itong level na ito. So for now, still I'm still bullish sa gold. Ano naman talaga 'yan? I think hindi naman kayo makikipag-argue sa akin that gold is still bullish. Right? Would you agree that the gold is still on a bullish trend? Okay?
Because there's no vital structure na nababasag pa. So unless makita natin ang gold dito, ayan, in that level, still we're buying, or still the gold is bullish. Pataas pa rin. Okay? Kaya lang, may mga balita lang. There's news and there's a fundamental news right now. The dollar is strong. That's why it's going down. But we can consider this level, 4,022, as our buying interest or buying zone. We don't buy, we don't enter unless makakita tayo ng pag-retest dyan, pag-retest dito, ni-retest, then mag-close ang candle above. Ayan. So, dyan sa level na yan, i-touch na to, then create ng candlestick na isa, confirmation that ubos na yung mga ano dito, yung mga liquidity, that the liquidity has already been tapped, then we ride going up. Okay? First, in this level, the recent resistance at 4,384. Second, third, and all the way doon sa kanyang resistance at 4,839. So those are the levels na pwede nating i-check. Again, hindi ko muna mako-consider na mag-buy tayo kasi medyo delikado pa. We wait for the price, a confirmation that the liquidity here has already been tapped. Okay, then we ride, we enter, then we take profit. Possible area, 4,381, 4,592, 4,770, and 4,892. Kasi there's a possibility na pag tama dyan, tama dito, pwede nating makita ulit na bumaba. Okay? To repeat this movement. Diba, pansin nyo? Kuha lang siya dyan sa taas. Then, baba. Angat. Baba. Baba. Angat. Baba. So, still, if you're going to look sa higher time frame, still, nasa ranging ano ka. Consolidation stage ka. Okay? Hindi pa siya bullish, I mean hindi pa siya bearish dahil wala namang vital points na babasag. Okay? So any question or any coach Rod, any inputs, any observation na pwede niyo rin ninyong i-share? Wala, Coach Rod? Okay. Okay. So let's proceed sa ating main agenda. Okay, so Sir Elmer. May I know, Sir Elmer, kung gaano na po kayo katagal nagte-trade? How long has it been since you started trading? Sir Elmer? Ilang years na po or months kayo nagte-trade? Bago lang po. Okay. So, since nagsisimula tayo, meron tayong isang golden rule sa trading. If you are really serious in pursuing this type of business. Number one or golden rule natin, sir, is no trading plan, no trade. Okay?
If walang trading plan, if you do not have any plan, don't trade. You should not enter any position. Now, why? Ano bang meron sa trading plan? Bakit ba natin kailangan yan? Why do we need trading plan? Number one reason why we need trading plan, because trading plan builds discipline. Okay? It builds discipline. Diba sa Forex 101, we covered 5 trading mistakes that we should avoid if we want to be successful. Okay? One of which is no trading plan and no discipline. Okay? So first 2 years ng trading journey, dapat ito ang minibuild. Discipline. Disiplina. Kasi kapag nasanay ka wala, paano ka lang? Enter ka lang ng enter, wala kang sinusunod na plano. Okay? Prone ka po sa sugal or gambling. And to be honest, the boundary or the difference between trading and gambling is very thin. That's why it is almost identical. And sometimes we traders are being confused. Doon sa dalawa, we cannot differentiate. Most especially if we are at the height of our emotion during losses, diba? During winning streak and losing streak. Hindi na natin ma-differentiate kung nasaan or ano ba ang difference ng trading and gambling. That's why we need trading plan. Number 1, it builds discipline. Number 2, it separates gambler from trader. Okay? Madi-differentiate kung ikaw ba ay nagsusugal or nagte-trade. And yun nga, sabi nga natin, we don't gamble. Yes, we take risk. We take risk. There's risk. We do not invalidate. Okay, we do not invalidate the risk. But the risk that we are taking are calculated risk. Okay, bago pa tayo umenter sa trade, alam na natin how much yung possible na malos and how much naman yung possible na kitain. Meron pumasok si Sir Luis. Magandang gabi po. Welcome po. Okay, that's why we need trading plan. Okay, nakakita ka na ba ng isang company, yung mga successful companies, mga successful businesses, yung mga conglomerate, mga business empires, do you think nag-thrive sila nang hindi nagpaplano? Diba? Sa mga company, meron pang tinatawag na sa sales kick-off. Sa ibang company, sales kick-off. So, ang sales kick-off, parang parang target setting. Kung ano ba yung expectations, ano ba yung plano ngayong taon, ano ba ang direction ng company ngayong taon. So same with us. Kasi nga dito sa trading, we should treat this not as side quest, but we should treat this as our business. Why? Kasi may puhunan ka, pinaglalaanan mo ng oras, at ang goal mo kumita. Eh di parang din siya, parang business din siya, or business talaga siya, negosyo talaga siya. Okay, ang kaibahan lang, number 1, wala kang pinasasahod na tao. Wala ka ring oras na sinusunod. Wala kang amo. Okay? Nasa ka lang, bahay ka lang, kailangan mo lang internet, 'di ba? Cellphone. Ano pa? Desktop or laptop. Okay? Negosyo siya. Kaya, kailangan natin ng plan. Trading plan. Before we enter the trade, before we execute the trade, we should have a solid trading plan. Now, the question is, ano ba ang meron sa trading plan? Okay? Ano ba ang meron sa trading plan? Ano ba ang nilalaman yan? Okay?
Number 1, ang laman niyan is bias. Trading bias. Aha. Trading bias. Or market direction. Market direction. Bullish or bearish. Is the market bullish or is the market bearish? Ano pa? Trading bias, are you gonna buy or sell? Okay? Number 1 na number 1 na sangkap. Number 1 na component ng trading plan is trading bias. Ano ibig sabihin ng trading bias? Idea kung ano ba ang, or general idea kung ano ba ang ginagawa ng market. Ano ba ang ginagawa ng price? Saan ba siya papunta? Ano ba ang trend niya? Dalawa lang naman ang trend. Bullish, bearish, or sorry, tatlo pala. Sige, i-add natin. Bullish, bearish, or ano? Ranging. May tawag pa dyan. Ang tawag is consolidation. Isa lang yan ha. Isa lang po yan. Consolidation and ranging. Consolidation. Bawasan natin. Litan natin konti. Yan. Trading bias. So, kuha tayo example. Sige, pick tayo ng any currency. So, ito, cryptocurrency po ito. Okay, cryptocurrency. Okay, pareho namang may chart. Okay. Pag sinabi nating bearish, ano muna, bullish muna pala, bullish. Pag sinabi nating bullish, okay, the price is going up. Okay? If the price is going up, meaning to say, it only means that the market is buying this pair or this currency. Kung ano mang asset yan. Binibili ng ano yan. Attractive para sa mga investor. They are buying this. Their interest is in this asset. Andito sila. Binibili nila yan. So, ikaw, of course, ang opportunity na hahanapin mo dapat, you should look for a buying opportunity. Kailan or saan ka makakasakay. Okay? Kaya importante, later on, yung step 2 natin is identify yung mga key levels. Pero, trend muna tayo. Okay? Uptrend. So, kapag uptrend ng isang asset or ang isang currency, kapag ganyan ang nakikita natin na direction, isa lang dapat ang position na hinahanap mo. Buying. Okay? Or long position. Again, ano lang yan? Same term lang yan. Buying, buy, or long position. Okay? Kapag pataas. Now, kapag naman pababa, ibang ibang kwento naman yan. Pag nakita natin na pababa, so ang tawag naman dyan is bearish. The price is obviously going down. Ang position naman dapat natin dyan is selling. Meaning to say, kung kanina, the market is interested, so right now, their interest shift. Meron ng interest shift. Ayaw na nila to. Or possible, they have already sold their position kasi nga, nakabili na sila dito eh. Nakabili na sila dyan, kumita sila, binenta nila. That's why the price is going down. Now, kung hindi mo alam yan at pasok ka lang ng pasok, you do not have any idea about those things, then you will just randomly enter a position, then most probably,
you will be wiped out. Okay? Your capital won't last. Kaya, napaka-importante ng trading bias. Ano ba ginagawa ng market? What is the current trend? Is it going up? Is it going down? Then from there, have a bias. So if the price is going up, you buy. If the price is going down, you sell. Okay? Trend is your friend. Okay? Nauunawaan? Gets yung point number 1, why we need trading plan? Why do we need trading plan? Saan na yun? Saan na yung drawing natin? Okay. Balik tayo. Okay, number 1, bias. Trading bias. Number 2, kasama sa trading plan ay ito na, key levels na. Key levels. Yan, dyan na papasok yung tinatawag natin na price action. Okay? Ano na? Candlestick pattern. Ano pa ba? Ayan, support and resistance. Ayan. Key levels. So, ano ibig sabihin ng key levels? Sabihin natin, kuha tayo ng yung madali lang. Ito, yen. Dinisect natin to kanina, di ba? Unahin natin higher time frame, daily. Okay. So first, di ba sabi natin, number 1, bias. Okay, bias. Ano ba? Anong bias? Ano ba ginagawa ng market? Going up. Okay? Going up. So meaning to say, the buyers are in control. Sa ngayon, namamayagpag yung mga buyers. Okay? They are buying dollar. Kasi nga, malakas ang dollar ngayon eh. So they're buying dollar. That's why USD Japanese yen is going up. So that's your bias. Now, the question is, nasaan yung mga key levels? So if you're going to check yung mga key levels na, pwede ka nang bumaba ng time frame. Kaya nga, importante na ma-master din natin yung platform, yung paggamit ng multi-time frame. From top to bottom, daily, 4 hours, 1 hour, 30 minutes, 15 minutes. Okay, to establish nasan yung mga vital levels. Okay? O yung mga key points. Nasaan ang mga support and resistance. Okay? So from daily, kita natin going up, baba tayo ng 4 hours. Ayan, para kita natin. So ngayon, maghahanap ka na ng support. Support and resistance. Sa ngayon, nakakalito yan kasi 'di ba mga candlestick, kandila, nakakalito. Nung ako nagsisimula, ang technique ko para hindi ako malito, malaman ko nasan yung mga key levels. Pwede ninyong palitan ito, pwede ninyong palitan yung candlestick, gawin ninyong line. Ayan, trading view dito sa taas, candle, palitan niyo ng line. Ayan. So imagine natin na yan mga bundok. So kapag sinabi nating resistance, when we say resistance, ano yan? Summit. O yung tuktok ng bundok, highest or the peak. Highest point. Highest point. So that is your resistance. Ayan, para hindi na kayo malito pwede ninyong palitan from candlestick, gawin ninyong line.
So, resistance, hanapin natin nasan yung mga matataas na summit. Okay? So, sa paghahanap ng support and resistance, hindi pa hindi pwedeng isa lang. Okay? Pwedeng marami kang makitang resistance. Kasi nga, ang resistance ay not necessarily ballpoint figure, not necessarily exact number, but it's a zone. Okay? Zone or level. So, let's look for some support. Okay. Support, of course. I'm sorry, resistance. Number 1, pinakamataas. Ayan. That can be our support, resistance. What else? Recent. Recent resistance here can also be our resistance. Ano pa? This one can also be our resistance. Saan pa? Ito, resistance din yan. Yung mga yan, resistance din yan. Pero, hindi na natin i-consider. Kaya hindi na natin i-consider kasi magkakalapit. Kakalapit lang sila. So, hanapin natin yung may mas stiff or pinakamalaking move. Na katulad yan. Ayan, pwede yan. Ano pa? Ito, resistance. Resistance din. Resistance din to. Okay? Resistance. Here as well. Here. Okay, resistance din yan. And so on and so forth. O, sige, ano pa tayo? Tingnan pa natin sa iba. Ito, resistance din to. Okay, resistance din yan. So, yan yung mga resistance natin. Okay? Balik na natin sa candle. Ayan yung itsura niya. Yan. So, meron kang resistance dito. Resistance dito, resistance dito, resistance, 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 resistance. Now, sunod naman natin hahanapin, support. Support naman is what? The base. Okay? Ano pa? The lowest point. The lowest point. O kaya, ang tawag ng iba dyan is floor. Flooring. So, balik ulit natin sa line. Para di tayo malito. So, hanapin mo naman ngayon, nasaan yung base or nasaan yung pinakamababa. Okay? Yung pinakamababang level na naabot. Kasi kung meron kang resistance dyan, dapat meron ka ring support. Okay? Next, hanapin natin. This one, from here, bumaba. So, this is your support. Gawin nating red. Next, from here, from your resistance na ito, bumaba. So, this is your another support. Next, meron kang resistance ulit dito. Bumaba na naman siya. This is your support. Again, resistance, bumaba, support. Resistance ulit, bumaba, support. Another support. Another support. Another one. Another one. And, ayun. So, dito sa current price natin, that is our current price, wala pa tayong pwedeng ma-consider na support. Though, pwede naman yan, pero still, it's too early para sabihin natin na ma-consider natin to. Yes, it is a support, pero kapag mag-create na tayo ng trading plan, hindi pa o hindi natin pwedeng i-consider to kasi sobrang lapit pa. Unless makita natin yung price
nag-break dito. Ayan, pwede na yan. Valid ano na, valid support na yan. Okay? Now, kung titingnan natin sa candlestick, anong itsura niyan? Ayan siya. Okay? Meron kang resistance, support. Okay? Resistance. Hindi na, huwag muna natin consider yan. Okay. Now, question, bakit ba nagkakaroon ng support and resistance? In the first place, bakit ba nagkakaroon ng mataas na part tas may mababang part? Paano ba na-form yan? O paano ba nabubuo? Okay? So, ang market, binubuo ng dalawang participants. Buyers and sellers. Mga trader na gustong bumili at yung mga trader na gustong magbenta. Simple lang. Kapag tumitingin ka sa resistance, yan ang sabihin natin bahay ng mga sellers. Yan. Bahay nila yan. Teritoryo nila yan. Kapag ang presyo ay nandyan na sa taas or nasa resistance na, ang may control na sa market ay yung mga sellers. Baga, yan, teritoryo nila. Sila ang may say. Sila ang masusunod, the sellers, kapag nasa resistance. Now, ang support, ang may control naman yan ay ang mga buyers. Imagine niyo na lang, nandyan ang lungga ng mga buyers. Okay? So, simple lang naman, kapag ang sellers ang may control, bumababa ang presyo. Kapag ang mga buyers naman ang may control, tumataas ang presyo. Okay, kuha? Now, bakit importante na alamin natin sa trading plan, kasama sa trading plan, ang support and resistance? Dahil, yan ang mga, yan ang blueprint natin. Kung saan tayo maglalagay next ng ating entry price, saan tayo papasok, at saan tayo mag-cut loss, at saan tayo mag-take profit. Okay? Tandaan natin na ang dating support, halimbawa, ito muna, resistance muna. Tandaan natin na ang resistance sa mga susunod na araw o in the future, pwede siyang maging what? Maging support. Pansinin nyo, ito is the highest point. Yan. Highest point. Binaba nila. Na-break. Na-break to. Na-invalidate. Na-invalidate. Na-break. Dahil nga power. Sobrang lakas ng mga buyers. Pinataas nila. Tapos ito, resistance. Nag-create ulit ng resistance. Now, ang magiging tanong mo, hanggang saan aabot? Kasi nga, pinabaksak nila. Sabi natin kanina, di ba? Kapag ang price ay nasa resistance, ang may control ay sellers. Now, the question is, hanggang saan sila merong control? Or hanggang saan titigil yung pagbaba? Di ba? Or kadalasan, di ba, pag nakakita tayo ng bumabagsak na currency, ang laging tanong, hanggang kailan siya bababa? Or bababa pa ba to? Yan. Ikaw na lang din ang makakasagot pag alam mo i-identify nasaan ang support and resistance. Kasi, ang dating resistance, pwede siyang maging support sa susunod na araw, sa susunod na linggo. Tulad niyan. Yan. Ang tawag dyan is, nirespect niya. There's a respect. Okay? Yung dating resistance, ngayon ay support. Now, kung halimbawa, mamaya na yan. Ito muna.
Hanap pa tayo ng hanap pa tayo ng ibang example na nag-react doon sa resistance. O ito. Ito ay dating resistance. Okay, dating resistance. Ang may control, sellers. Okay? Bumaba, creating this low, support. Umangat ulit. Okay? Resistance na naman. Ang may control nito ulit ay sellers. Bumaba. Now, the question, hanggang saan or hanggang kailan siya bababa? Ayan. So, madali na nating masagot. Kasi meron kang resistance dito. So, there's a possibility. Ayun nga. Ayan. Nirespect ulit niya yung level. Again, ha? Pag sinabi nating support and resistance, it's not a ballpoint figure na dapat saktong-sakto. Kung halimbawa dito, diyan dapat sa sa line na yan, hindi. Ang support and resistance ay zone. It's a key levels. Different different price basta range. Ayan. Zone. Ayan. So tumama naman. Okay? Sunod. Okay. Tingnan natin to. From here, this is your resistance. Pinababa ng market. Okay? So expect natin that syempre kapag may pababa, merong pataas. Okay? Merong pataas, hindi naman pwedeng puro baba lang. Meron dapat recovery. Question, hanggang saan yung recovery niya? Okay, hanggang saan yung recover niya? This is your resistance. Pansinin natin na resistance to. Bakit siya dyan tumigil? Tapos bigla na namang bumba. Di ba? Nauntog. Pwede namang dire-diretso siya. Pero hindi niya ginawa. After niyang mapuntahan yung level na yan, biglang bumaba. Bakit? Kasi meron dyan support. Dati niyang support. Ngayon, naging resistance. Kuha? So, sa madaling sabi, kung gagawin natin ng trading plan to, since ang bias natin, halimbawa gusto mong i-scalp. Gusto mong i-scalp dahil nga malakas pa dollar eh. Sabi natin kanina, para mapabaksak to, kailangan natin ng intervention ng Japan. Pero for now, kung wala silang intervention pa, lilipad ng lilipad to. For buying ang magiging bias natin for now. So ngayon, enter ka ba dyan? Papasok ka ba dyan? Again, rule ng trading, 'di ba kanina, we buy kapag nasa mababa, we sell kapag nasa mataas. Now, syempre, hindi ka bibili diyan kasi nasa zone ka ng resistance. Sobrang taas or sobrang mahal ng presyo. So, syempre, aantayin mo na bumaba. Okay? Aantayin mong bumaba. Okay, hanggang saan? Anong level na titingnan mo? Dahil nga, meron kang resistance dito. So, pwede mong kunin yan. Yan. So, ngayon pa lang, meron ka ng kahit ano pa paano, nabubuo na yung konsepto ng trading plan mo. Alam mo na yung bias, bibili ka dahil nga pataas. Key levels, alam mo na ngayon kung saan ka bibili. 'Di ba? Right now, ang presyo ay hindi good time. It's not a good time to buy kasi nga the price is in the resistance level. So, parte ng plano mo, ito pala. Okay. Parte ng plano ko, aantayin ko munang bumaba yung presyo from here papunta dito. Then, dito ako maglalagay ng buying position. Ayan.
buying position. Okay? Nakukuha? Nasusundan pa po ba? Sir Luis, Sir Elmer? Wag na si Coach Rod kasi for sure na-master niya na to. Any question po, Sir Luis and Sir Elmer? Please type 1 kung walang question para ano po, tuloy-tuloy tayo. At alam ko na nakakasunod. Ayan. Okay. So ngayon, meron ka ng overall understanding. Alam mo na ngayon yung bias, alam mo na ngayon yung levels. Punta na tayo sa ikalawang sangkap ng trading plan. Risk management. Okay? Mamaya, pagsasama-samahin natin 'yan para makabuo tayo ng solid na, hindi naman solid kasi still speculations pa rin. Makakabuo tayo ng sound, yun na lang yung term, sound or maayos na trading plan. So risk management, okay? So alam mo dapat kung how much ang willing kang i-risk. Involved dyan, number 1 is your lot size. Okay? Ano pa? Take profit. Dito ko na rin nilagay. Profit, take profit. Part na rin ng yan. Part na rin ng risk management yan. Ano pa? Lot size, take profit, stop loss. SL, ayan. Yung bagong pumasok. Si Ma'am Rowena and si Sir John. Ayan, magandang gabi. Okay, nasa na tayo? Nasa ikatlong sangkap na ng trading plan. Number 1, trading bias. Kalawat, key levels. Katlo, pinaka-importante is the risk management. Okay, sabi nga niya may famous quotation. I'm not sure kung quotation ba or saying, no? Ang number 1 rule daw ng trading or sa business natin, ang number 1 rule, sige, sino makahula? Ano ang number 1 rule natin? Protect. Protect your capital. Okay? Protect your capital. Bakit? Kasi kapag ano to? Signal. Please don't spam the comment section or I mean the chat box dahil ang mga participants natin is galing ng iba't ibang IBs din. So please don't paste your link. Okay? Oo. Please don't click anything doon sa kanyang pinost. Delete natin. Ay nako. Ayan wag po mag-click ng link basta-basta. So dapat kilala po ninyo yung pinaka-source at sa mga lang natin, sa legit na IBs lang natin kayo mag-participate ng link. Okay. Risk management, protect your capital. Why? Nung nag-deposit ka, syempre kailangan natin, ang gusto nating kumita. Pero ang pinaka number 1 goal
or pinaka number 1 mo na dapat pagtuunan ng pansin is your capital. Kasi kung wala ka ng capital, hindi mo poprotektahan yung capital mo, paano ka kikita? Tama? Kung hindi mo poprotektahan yung capital, paano ka magte-trade kung wala ka ng capital in the first place? So, bago ka sumalang, bago mo pindutin yung buy or sell na yan, isaalang-alang mo yung capital. You should, number 1, protect your capital. Okay. So, sa risk management, balik ulit tayo dun sa yen. Okay? Lagi ko sinasuggest, puhunan muna. Sa puhunan muna tayo kasi maraming hindi mag-a-agree sa akin kasi nga dito sa DuPoint, for as long as $10, pwede ka na mag-open ng account. All you need to do is to deposit $10 lang. Magkano lang naman ng $10, di ba? Parang nasa 700 pesos. For the sake of ma-open lang yung account, sige, $10. That's the minimum. But the thing is, if you're really serious to pursue or pursuing this business, paglalaanan mo ng capital. At ang masasuggest ko na capital or starting capital is at least $200. Yan. May ka na dyan, mayroon ka ng edge dyan, saka hindi sakal yung capital mo. Okay? Now, gawin nating basis, halimbawa, $200. That's the account size. Sa conservative, ang allowable mo lang na risk dyan ay dapat, or per trade, ay 2% risk. Okay? Maling term. 2% of your capital na lang. Risk is 2% of your capital. So, computin natin. Kung ang basis natin $200, magkano ang 2% ng 200? Times 0.024. So, sa isang trade, ang stop loss mo dapat ay hindi ka tataas ng $4. Meaning to say, pag natalo ka ng $4, out ka na. Okay? Hindi mo na itutuloy yung trade. Kasi yun na yung yun na yung allowable risk mo eh. Bakit natin ginagawa yung 2%? Kasi nga, sa trading, hindi mo kailangan nung maging tama lagi. You don't need to be right all the time. Okay? As a matter of fact, 40% win rate is enough. Enough na yan, 40%. Okay? 40%. Now, kung halimbawa, meron kang 10 trades at ang win rate mo is at 40%. Meaning to say, 4 correct or tama, 6 mali. Kung halimbawa, wala kang hindi ka nagre-risk management, basta bira ka lang ng bira. Tapos ang risk mo kunwari sa $200, ang risk mo kunwari ay gawin nating 30% per trade. Ginawa mo 30% per trade ka. Etong 10 trades na to, randomly distributed yan, mga kapatid. Ibig sabihin, hindi mo alam kung ano ba yung mauna? Tama ba? 4 na tama ba? Or 6 na sunod-sunod na mali? Kung halimbawa, ang risk mo 30% every trade, paano kung sunod-sunod kang mali?
Okay? Ilan ba ang 30% ng 200? O, 60. 60. O, kung nauna yung sunod-sunod na mali, nangyayari po yan, ha? Nangyayari po yan, ha? Losing streak. 6, sunod-sunod na trade, mali. Times natin sa 6. Oh. Baka 4 na trade pa lang, wala na yung ano mo, ubos na yung 200 mo. Okay? Kung naka 40% win rate, sabi ko nga kanina, hindi importante kung lagi kang tama. Basta tama ang risk to reward ratio. Ano ibig sabihin ng risk to reward ratio? Ang ibig sabihin yan, kung magre-risk ka, na-calculate natin, conservative, ang risk mo ay $4 per trade. So, dapat, kung $4 per trade ka, $4 per trade, ang risk, ang reward mo dapat ay magkano? Kung 1:2, dapat $8. Okay? Dapat doble. Kasi kung kukumputin mo yan, na naka 1:2 ka, kumputin natin, sige. Yung 4 trades na mali, 4 trades mali. Tapos $4. Magkano lang yon? 4 times 4, 16. Tama? $16. Tapos, parang mali ako. 8, sorry. Sorry. $4 per risk, mali ka ng Mali ka ng 6 na beses. So, times 6, $24. 6 trades. Tigpo 4, that's 24. 4 na tama. 4 trades, tama. Or win na lang, win. Loss, 24. Wins, ilan? So, meron kang 4 na tama na tigi $8. 4 times 8. So, 32. So, kahit na hindi ka ganun kahit hindi ka ganun ka-accurate. Diba? Matapos mo yung isang trading day na meron kang 10 trades, panalo ka pa rin ng magkano? $8. $8 ba? Tama? Oh. Isang araw, meron ka pa ring positive na $8. Nasusundan, nakukuha? Ngayon, i-plot na natin siya. I-plot na natin. Gamit yung 1:3 at $200. Tapos, gagamit tayo ng pip calculator. We're going to use pip calculator to calculate. Okay. Sundan natin itong ginawa nating trading plan. Sabi natin, bias is malakas ang dollar. The dollar is strong. That's why USD Japanese yen is going up. So, trend is our friend. If the market says it's going bullish, it's going up, then all we need to do is to go with the flow. We buy. So, the question is, saan tayo bibili? We're gonna, sabi natin kanina, key levels, this is the resistance, and there's a possibility na ang presyo pag nag-retrace, dito ang tama. So, we're gonna enter a buying position in this level. Okay?
So, halimbawa, ang exact price natin is at 165.71. Diyan tayo bibili. So, meron tayo namang tool dyan. Ito sa kailangan aralin din natin itong trading view. So, dito sa kaliwa, drag mo lang to, long position, itapat mo yung cursor dyan. Ayan na. Okay? Risk natin. Halimbawa, ang risk natin ay kunin natin, pwede natin kunin to. Pwede nating ilagay dyan. Okay? Pwede nating ilagay dyan. Or, kung medyo tight yung budget, pwedeng dito. Okay? Halimbawa lang halimbawa lang sa ganitong senaryo. Dito tayo maglalagay ng risk. So, our risk is, magkano? 49 pips. 49 pips. So, saan nakikita po yun ang 49 pips? Sige, zoom out, i-zoom in ko. Pag hinover po ninyo, lakihan natin. Ang pip amount po na yan, yung red na yan, is ito, 49. Yan po yung nasa baba. So, yun po yung maganda sa trading view. Free lang po ito. 49 pips. That's your risk. Now, reward. Nasaan yung reward natin? Sabi natin kanina, ang risk to reward dapat ay 1:2. Kung 49 to, so dapat nasa, magkano? 98 or 99. Dapat doble ng 49 pips. So, hanapin natin kung nasaan. Yan. So, ito ay 102 pips. Yan, pwede pa nga nating itapat dito sa pwede nating itapat dyan sa pinakadulo niya, pinakatuktok. Pwede nating kunin yan. So, ito, 122 pips. 122 pips. Risk mo, 49 pips. Reward mo, 122. So, doble. Tama? 1:2. Risk to reward ratio. Pag ang presyo daw tumama dito, mali tayo, talo ka 49 pips. Pag ang presyo naman, na-hit yung natin, buying position natin dyan, umangat, panalo ka 122 pips. Now, syempre, 122 pips, ani naman natin yan kung walang presyo. So, ita-translate natin yan into dollar. Okay? Again, ang puhunan, magkano? $200. Allotted risk ay $4. So, sa risk natin na to, dapat ang 49 pips, hindi tataas ng $4. So, i-adjust natin sa lot size. Kaya importante rin na when you trade, alam din natin yung proper lot sizing. Okay? Punta ka sa pip calculator, type mo lang pip calculator dito sa baba. Currency pairs, USD, Japanese yen, USD JPY. Okay. Pip amount, kunin natin yung risk, 49 pips. Okay? So, start tayo sa pinakamababang lot size, 0.01. Ayan. So, sa 0.01, kapag natalo daw tayo at 49 pips, okay, ang presyo ay $3.04. 3.04 dollars. Matatalo ka. Now, pag panalo ka naman, okay, magkano yun? 122 pips. 122 pips. So, ito naman daw, 7.57. Pag nanalo ka, 7.57 dollars. Nating green. Yan, nanalo ka. So, question, pumasok ba siya sa ating risk? Risk management? Allowable risk is $4, pero ito, $3 lang. So, pasok.
Second question, pasok ba siya sa 1:2? Okay? Pag natalo ka, $3. Pag nanalo ka, $7. So, eto na ngayon. Ayan na, buo na yung trading plan mo. Okay? Nasagot ba yung number 1, bias? Okay. Pataas, you're going to buy. Nasagot ba yung key levels? Saan ang entry point? Ito. Nasaan ang stop loss? Ito. Saan ang take profit? Nandito. Okay? So, ang gagawin mo na lang, meron kang dalawang pwedeng gawin. Pwede mong isa lang to. Pwede mo nang i-buy limit doon sa platform natin. So, every Thursday, tinuturo din natin yan. Paano tayo nagba-buy limit para hindi nyo nababantayan yung price. Automatic na mag-execute yung trade ninyo pag tumama yung presyo dyan. Okay? Buy limit or pwede ninyong manualin. No? Kaya lang, aantayin pa natin, di ba? Aantayin pa natin na bumaba yung presyo bago tayo makapasok. Okay? So that's it. That's the session ngayong gabi. Meron bang question? Sir Rod, Sir Elmer, and Sir Luis. Do you have any question? Going once? Twice? Please type 1 kung wala. So that alam ko na nakinig talaga kayo at naintindihan, naunawaan yung ating mga pinag-usapan. Ayan, Sir Elmer. Okay, thank you so much. How about Coach Rod? Baka meron po kayong gustong i-add. Any addition? Any inputs? Wala na rin? Okay, kung wala na, hindi ko na patatagalin ang inyong none so far po. Ayun, okay. Thank you so much po once again. Sige, invite ko na lang po kayo on Tuesday for our Forex 101. Hopefully, marami tayo, no? Invite nyo na rin po yung mga kakilala ninyo, yung mga nasa community po ninyo to attend yung ating Forex 101 that is beginner friendly. Sa mga interested o mga interesado na matuto ng Forex trading sa simula, ayan, didiscuss po natin yan on Thursday. And on Tuesday. And on Thursday, our platform navigation and 6 p.m. At sa Friday, again, next week ay 6 p.m. ulit. Okay? So once again, in behalf of DuPoint Markets, my name is Dan Custodio. Magandang gabi po sa atin pong lahat. Magkita-kita po tayo next week. Ay, okay lang po ba? Is it okay if I ask you guys to please open your cameras para makapag-picture po tayo? Okay, wala. Okay. Ayan, sige.